Ang malamig na salamin ng bintana ng kotse ang tanging nakasandalan ni Mayen habang pinapanood niya ang eksenang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ay tila kasabay ng bawat luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, sa ilalim ng kanlungan ng simbahan, nakatayo ang kanyang asawa, si Rico. Ang kanyang Rico. Napakakisig nito sa suot na puting barong. Ngumingiti. Ang nangiting iyon na dati ay para lamang sa kanya, ngayon ay ibinibigay nito sa babaeng katabi niya. Isang babaeng hindi niya kilala na may hawak na isang sanggol na nababalot sa puting kumot, isang binyag. At batay sa mga ngiti at yakapan ng pamilya ni Rico na naroon din, ito ay isang masayang okasyon, isang selebrasyon na hindi siya kasama. Isang selebrasyon na lihim sa kanya. Sino ang babaeng iyon? Sino ang sanggol na iyon? Ang mga tanong ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang isipan. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay perpekto. Ang halimuyak ng chocolate cake na niluluto ng kanyang ina ang gumising sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Lila, na may tsokolate sa gilid ng bibig habang tuwang-tuwang tinutulungan ng kanyang lola Elena sa kusina. "Mommy, happy anniversary po," bati ni Lila. Sabay takbo para yakapin siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang bango ng kanyang anak ay ang paborito niyang amoy sa buong mundo. "Happy anniversary din, anak." "Mayen, anak, hayaan mo na kami dito. Magpaganda ka. Siguradong may sorpresang inihanda si Rico para sa inyo," sabi ng kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang nasa mga labi nito. Ang araw na ito ay ang kanilang ika-7 anibersaryo. 7 taon ng pagmamahal na inakala niyang wagas at totoo. Naghanda pa siya. Bumili siya ng bagong relos, ang paboritong brand ni Rico, at maingat itong binalot sa isang espesyal na papel. Pinalamutian pa ng isang pulang laso. Ang lahat ay perpekto. Hanggang sa tumawag si Rico. "Love, sorry, hindi ako makakaabot sa lunch. May bigla ang emergency meeting. Isang malaking client galing abroad," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, gaya ng dati. "Ganun ba? Okay lang, love. Hihintayin ka na lang namin para sa dinner," sagot niya. Pilit tinatago ang kaunting pagkadismaya. "Okay. Sige love, I love you." "I love you too." Pero bago pa niya maibaba ang tawag, may narinig siya sa kabilang linya. Isang mahinang tunog, pero sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Isang iyak ng sanggol. "Rico, ano yon?" tanong niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ha? Wala. Baka sa katabing office lang. Sige na love, tawag na ako ng boss ko. Bye." At mabilis na pinatay ni Rico ang tawag. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso. Isang iyak ng sanggol? Sa isang corporate office sa araw ng linggo? Ang kanyang isipan ay nagsimulang magtahi-tahi ng mga piraso ng palaisipan. Ang madalas na pag-overtime ni Rico, ang mga business trip na biglaan, ang pagiging mailap nito sa cellphone. Hindi maari. Nagkakamali lang siya ng dinig. Pero may isang bagay sa loob niya, isang tinig na hindi niya mapatahimik. At sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang wallet ni Rico na naiwan nito sa pagmamadali. Binuksan niya ito, naghahanap ng kahit anong magpapatunay na mali ang kanyang hinala. At nakita niya ito, isang resibo. Mula sa isang flower shop, may kalakip na maliit na card. "For my dearest Angela and our little angel, Marco. Happy Christening Day." At may address ng simbahan, ang simbahan kung nasaan siya ngayon. Ang pagmamaneho niya papunta rito ay parang isang masamang panaginip. Ang bawat pagpatak ng ulan ay tila nanunukso. Ang bawat pagbusina ng sasakyan ay parang sigaw na nagsasabing bumalik na siya, na huwag na niyang alamin ang katotohanan na sisira sa kanya. Pero hindi siya tumigil. At ngayon,
Heto siya. Isang hangal na asawa na pinapanood ang kataksilan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Nakita niya kung paano hinalikan ni Rico sa noo ang babae. Nakita niya kung paano nito buong pagmamahal na hinaplos ang pisngi ng sanggol. Isang pamilya. Isang buong pamilya na itinayo sa likod niya. Ang sakit ay hindi na niya halos makayanan. Parang sinasakal siya. Hindi siya makahinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang matinding kirot. Hindi ito totoo. Isa lang itong bangungot. Maya-maya lang, gigisingin siya ni Lila. Maya-maya lang, tatawagin siya ni Mama para kumain. Maya-maya lang, darating si Rico na may dalang bulaklak at hihingi ng tawad sa pagiging late. Pero hindi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang tabi. Ang ingay nito ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan ng kanyang kotse. Napatingin siya sa screen. Tumatawag ang kanilang kapitbahay, si Aling Nena. Bakit? Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ang tawag. Hello, Aling Nena? Mayen! Diyos ko, Mayen! Ang sigaw sa kabilang linya ay puno ng takot at pagkasindak. Bakit po? Anong nangyayari? Ang bahay ninyo nasusunog. Parang nabingi si Mayen. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maintindihan. Sunog. Mali po yata kayo ng... Mayen, ang laki ng apoy. Tumawag na kami ng bumbero pero... At sa isang iglap ang imahe ng simbahan ni Rico at ng kabit nito ay naglaho. Isang mas nakakatakot na imahe ang pumalit. Ang imahe ng kanyang ina na nagluluto ng kanilang paboritong cake. Ang imahe ng kanyang munting si Lila na naglalaro sa sala. Sila, si Mama, si Lila, nasa bahay sila. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang nanginginig at nanamlay na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng kotse ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Ang mundo niya ay biglang nagdilim. Ang pagbagsak ng cellphone sa sahig ay ang senyales. Ang utak ni Mayen ay biglang nagising mula sa pagkatulala. Lila, Mama, isang pabulong na salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit sapat na yon para pasabugin ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi na niya alintana ang ulan, ang anniversary, ang simbahan, ang asawa niyang manloloko. Ang tanging mahalaga ay ang makauwi. Pinaandar niya ang kotse, ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Tinapakan niya ang silinyador ng buong diin. Ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat metro ay parang 1 kilometro. Sa isip niya, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Lila. Ang nangiti nito, ang maliliit nitong mga braso na yumayakap sa kanya. Nakikita niya ang kanyang ina, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal. Diyos ko, pakiusap, iligtas niyo po sila. Dasal niya ng paulit-ulit. Ang mga luha ay humahalo sa pawis sa kanyang noo. Pakiusap, huwag niyo silang kunin sa akin. Mula sa malayo, natanaw na niya ito. Isang maitim na usok na pumapailan lang sa langit. Isang masamang pangitain na nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Habang papalapit siya sa kanilang kalye, ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay sumasalubong sa kanya. Isang nakabibinging awit ng kapahamakan. Nang makarating siya, hinarangan na ng mga pulis ang daan. May mga taong nagkukumpulan, mga kapitbahay na may takip ang mga ilong at bibig. Ang kanilang mga muka ay puno ng awa at pagkasindak. Iniwan niya ang kotse sa gitna ng daan at tumakbo. Palabasin niyo ako. Bahay ko yan. Sigaw niya. Pilit na tinutulak ang mga taong nakaharang. Ma'am, delikado po. Hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ng isang pulis. Ngunit ang nakita niya ay sapat na.
Ang dating masaya nilang tahanan, ang lugar kung saan niya binuo ang kanyang mga pangarap, ay isa na lamang nagliliyab na impyerno. Ang mga bintana ay basag, nilalamon ng apoy ang bawat sulok. Ang bubong ay unti-unti nang bumabagsak. Ang anak ko, ang nanay ko, nasa loob sila. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at desperado. Kunin niyo sila, pakiusap. Hinawakan siya ng 2 pulis. Nagpumiglas siya, nagwala. Sumigaw hanggang sa mawalan siya ng boses. Ngunit wala siyang magawa, kundi panoorin ang apoy na lamunin ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya. At doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng ulan, gumuho ang mundo ni Mayen. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at isang sigaw na puno ng pinakamatinding sakit ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na naririnig ng langit, ngunit walang sumagot. Sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at nasunog na balat ang sumalubong sa kanya. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa hallway, nakatulala sa puting pader. Wala na siyang luha, naubos na. Lumapit sa kanya si Katrina, ang kanyang matalik na kaibigan. May benda ito sa braso at may mga galo sa mukha. Umiiyak ito nang walang tigil. "Mayanen, patawarin mo ako," sabi nito sa gitna ng mga hikbi. "Hindi ko sinasadya. Nagluto ako ng merienda para sa anniversary ninyo. Tapos may tumawag sa cellphone ko. Lumabas lang ako saglit para sagutin. Nakalimutan kong patayin yung kalan. Mayen, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako." Tumingin lang si Mayen kay Katrina. Ang mga salita nito ay ingay lamang sa kanyang tainga. Wala siyang maramdaman, manhid. Maya-maya, dumating si Rico. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at sakit. "Love, anong nangyari? Okay ka lang ba?" tanong nito. Akmang hahawakan siya. Sa isang iglap, bumalik ang pakiramdam ni Mayen. Ngunit hindi awa o pagmamahal ang naramdaman niya. Pandidiri. Iniwas niya ang kanyang braso na parang napaso. Tumingin siya sa mga mata ni Rico. Nakita niya ang kasinungalingan, ang pagpapanggap. Ang lalaking ito, na ilang oras lang ang nakalipas, ay masayang nagdiriwang kasama ang kanyang bagong pamilya, ay nandito ngayon, umaarteng nagdadalamhati kasama niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mayen. Isang nangiti na nakapagpatigil kay Rico. Hindi na siya nagsalita. Tumayo lang siya at naglakad palayo. Iniwan ang naguguluhang si Rico at ang humahagulgol na si Katrina. Sa burol, ang lahat ay nakasuot ng itim. Ang hangin ay mabigat sa kalungkutan. 2 puting kabaong ang magkatabing nakalagay sa gitna. Sa loob nito ay ang kanyang mundo, ang kanyang buhay. Hindi umiyak si Mayen. Nakatayo lang siya sa isang sulok, isang estatwang walang emosyon. Pinapanood ang mga taong lumalapit para makiramay. Muli, sinubukan siyang kausapin ni Rico at Katrina. Ngunit para siyang hangin na hindi nila mahawakan, isang pader na hindi nila matibag. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng tao, naiwan si Mayen mag-isa sa sementeryo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan. Lumuhod siya sa pagitan ng 2 sariwang puntod. Doon lang bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik, walang tunog. Bawat patak ay isang pangako. Hinaplos niya ang malamig na lupa sa ibabaw ng puntod ni Lila. "Anak, patawarin mo si Mami. Nabigo kitang protektahan." Pagkatapos ay hinaplos niya ang puntod ng kanyang ina. "Ma, patawarin niyo po ako." Tumigil siya sa pag-iyak. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas malamig, galit. Isang galit na kayang sunugin ang buong mundo. Tumingala siya sa buwan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. "Hindi ito ang katapusan," bulong niya sa hangin. "Isinusumpa ko sa puntod ninyo ang lahat ng may kasalanan sa inyo. Sila na kumuha sa inyo mula sa akin.
Hahanapin ko sila at ipararanas ko sa kanila ang impyernong mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ako titigil. Dagdag niya, ang boses ay naging matigas na parang bakal. Hanggat hindi sila lumuluhod at nagmamakaawa sa paanan ko. Kinabukasan, nagising sina Rico at Katrina sa balitang wala na si Mayen. Naglaho siyang parang bula. Ang lahat ng pera sa kanilang joint account ay na-withdraw. Walang sulat. Walang paalam. Wala. Lumipas ang mga taon. Ang trahedya ay unti-unting nalimot. Si Rico, matapos ang isang maikling panahon ng pagluluksa, ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay kasama ang bago niyang pamilya. Itinayo niya ang isang kumpanya na naging matagumpay. Si Katrina ay naging kasosyo niya. Para sa kanila, si Mayen ay isang multo na lamang ng nakaraan. Ngunit ang mga multo, minsan, ay nagbabalik. Sa isang malaking boardroom sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Ang lahat ng miyembro ng board ng kumpanya ni Rico ay naroroon, ninenerbiyos. "Ladies and gentlemen," sabi ng isang assistant, "please welcome the new CEO of Eon Corporation." Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa makintab na sahig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ngunit ang ekspresyon ay banyaga, malamig, matalim, at puno ng kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng bawat isa. Huminto ang kanyang tingin kay Rico. Isang bahagyang nataba ng ngiti, isang natahang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Good morning," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil sa paghinga ng lahat. "My name is Empress, and starting today, I own this company. I own all of you." Ang halakhak ng isang bata, ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Rico. Lalo na kung ito ay ang halakhak ng kanyang bunsong anak na si Leo. "Isa pa, Daddy! Isa pa!" Sigaw ng 4 na taong gulang na bata habang itinataas ito ni Rico sa ere, kunwari ay isang eroplano. Nasa malawak silang hardin ng kanilang bagong bahay sa isang mamahaling subdivision. Ang araw ay maganda. Ang hangin ay presko. Si Angela, ang kanyang asawa, ay naghahanda ng merienda sa di kalayuan. Sa paningin ng iba, ito ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. "Okay, last na to ha? Baka mahilo na si Daddy," natatawang sabi ni Rico habang maingat na ibinababa ang anak. Niyakap siya ni Leo ng mahigpit. "I love you, Daddy." Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Rico. "I love you too, anak." Ngunit sa gitna ng perpektong sandaling iyon, isang anino ang dumaan sa kanyang isipan. Isang pamilyar na anino ng kalungkutan na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. O marahil, ayaw niya lang aminin kung saan ito nagmumula. 5 taon na ang nakalipas, ngunit may mga gabi pa rin na nagigising siya sa sarili niyang sigaw, hinahabol ng mga alaala ng apoy at abo. Sinubukan niyang ibaon ang lahat sa limot. Nagtayo siya ng bagong buhay. Nagtayo siya ng isang matagumpay na construction company. Binigyan niya ng magandang buhay si Angela at ang kanilang mga anak. Inakala niyang sapat na yon. Ngunit ang kasalanan ay parang isang ugat na nakakapit sa kanyang kaluluwa na paminsan-minsan ay sumisibol para ipaalala sa kanya na ang pundasyon ng kanyang kaligayahan ay itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at trahedya. "Rico, halika na. Kakain na tayo," tawag ni Angela. Ngumiti si Rico at binuhat si Leo. "Tara na, champion. Lalamig ang spaghetti." Pilit niyang iwinaksi ang anino. Ngayon, masaya siya. Ito ang mahalaga. Kinabukasan, sa opisina, ang anino ay bumalik ng may kasamang bagyo. "Sir Rico, I'm sorry to say this, but it's a hostile takeover.
sabi ni Mr. David, ang kanyang pinagkakatiwalaang finance head. Ang mukha nito ay seryoso, isang bagay na bihirang makita ni Rico. Napakunot ang noo ni Rico. Hostile takeover? Sino? At bakit? Ang kanyang kumpanya, ang REA Builders, ay isa sa mga pinakamatatag sa industriya. A foreign conglomerate, sir. Eon Corporation. They've been silently buying up our shares through different brokers for the past 6 months. Now, they own almost 40%. They've called for an emergency shareholders meeting this afternoon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rico. Eon Corporation, ang isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa Asia? Bakit sila magiging interesado sa isang lokal na kumpanya tulad ng sa kanya? Anong gusto nila? Tanong ni Rico. Ang boses ay nagsisimula nang magpakita ng kaba. Based on their letter, they want full control, sir. Ibig sabihin, papalitan nila ang buong management. Palitan ka. Hindi makapaniwala si Rico. Ang kumpanyang pinaghirapan niya, ang kumpanyang itinayo niya mula sa wala, ay basta na lang kukunin sa kanya? Nang makaalis si Mr. David, agad niyang tinawagan si Katrina. Si Katrina, nakasosyo niya sa kumpanya at ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng kanyang mga lihim. Kat, may problema tayo. Malaki. Bungad niya sa telepono. Narinig ko na, Rico. Eon Corp, anong gagawin natin? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam. We need to fight this. Kailangan nating makausap ang CEO nila. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto nila. Baka pwedeng pag-usapan. 3:00 ng hapon, sa pinakamalaking boardroom ng REA Builders. Ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Naroon ang lahat ng board members. Ang kanilang mga mukha ay puno ng agam-agam. Nakaupo si Rico sa dulo ng mahabang lamesa. Katabi si Katrina. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang namamasang palad sa kanyang pantalon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakasuit. Ladies and gentlemen representing Eon Corporation, please welcome their CEO. Napatingin ang lahat sa pinto. Pumasok ang isang babae. Ang unang napansin ni Rico ay ang kanyang presensya. Isang presensya na tila kayang punuin ang buong silid. Nakasuot ito ng isang itim na power suit na bumagay sa kanyang perpektong tindig. Ang kanyang lakad ay may kumpiyansa. Bawat hakbang ay may bigat. May kung anong pamilyar sa kanya. Ang hubog ng kanyang mukha. Ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay. At nang tumingin ito sa direksyon niya, ang mga mata nila ay nagtagpo. Doon tumigil ang mundo ni Rico. Ang mga matang yon. Kilala niya ang mga matang yon dati. Ang mga yon ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Ngayon, ang mga yon ay puno ng isang bagay na hindi niya mailarawan. Isang lamig na tila kayang magyelo ng impyerno. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Mamayen! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Isang salitang hindi niya inasahang bibigkasin muli. Ngumiti ang babae. Isang ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Hello, Rico. Long time no see. Ang boses niya, iyon pa rin ang boses niya, ngunit nawala na ang dating lambing. Ito ngayon ay matigas, matalim, at walang emosyon. Umupo siya sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng lamesa, diretsong nakatingin kay Rico. I believe we can skip the pleasantries. My name is Empress, and Eon Corporation now holds the controlling stake in this company. Nagpatuloy siya. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang isang dagok sa mukha ni Rico. And my first order of business is not to collaborate, nor to merge. My intention is to dissolve this company, to erase every trace of it from existence. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Si Rico ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa babaeng nasa harapan niya, ang multo ng kanyang nakaraan na nagbalik. Hindi para magparamdam, kundi para maningil. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, mabilis na lumabas si Mayen. Desperadong sinundan siya ni Rico palabas ng boardroom. Mayen, sandali! Mag-usap tayo! Pakiusap niya, hinawakan ito sa braso. Huminto si Mayen at dahan-dahang lumingon. Tumingin ito sa kamay ni Rico na nakahawak sa kanya. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Agad na binitiwan ni Rico ang braso nito. Anong gusto mo, Mayen? Pera ba? Sabihin mo lang, ibibigay ko ang lahat, huwag mo lang gawin to. Nagmamakaawang sabi ni Rico. Tinitigan siya ni Mayen mula ulo hanggang paa. Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. The Mayen you knew died in that fire 5 years ago, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. You're talking to Empress now. Humarap siyang muli para maglakad palayo. And Empress, dagdag niya, hindi na lumingon. Doesn't forgive. Ang pagsara ng pinto ng elevator ay parang pagbaba ng isang kurtina sa entablado. Sa loob ng makintab na metal na kahon, nag-iisa. Doon lang hinayaan ni Mayen na bumagsak ang maskara ni Empress. Napapikit siya ng mariin at sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Tagumpay? Ang makita ang pagkagulat, ang gulat na naging takot sa mga mata ni Rico. Iyon ang unang patak ng ulan, matapos ang isang mahabang tagtuyot sa kanyang uhaw na kaluluwa. Ang pakiramdam ay parehong matamis at mapait. 5 taon. 5 taon siyang nagtago sa ibang bansa. 5 taon siyang nagtrabaho na parang isang makina, araw at gabi. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit at galit sa pag-aaral, sa pagnenegosyo. Sinimulan niya sa isang maliit na online business, hanggang sa lumaki ito ng lumaki. Nilalamon ang mga kakumpetensya. Ginamit niya ang bawat pagkatalo ng iba para sa sarili niyang pag-angat. Walang pag-ibig, walang kaibigan. Ang tanging kasama niya sa paglalakbay na yon ay ang mga larawan ni Lila at ng kanyang ina. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang apoy. At ngayon, nagbalik na siya. Hindi na bilang si Mayen na mahina at iyakin. Nagbalik siya bilang si Empress, isang reyna na handang sunugin ang buong kaharian para lang maparusahan ang mga nagkasala. Pagdating niya sa kanyang penthouse suite na tinatanaw ang buong lungsod, ang una niyang ginawa ay hubarin ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Lumakad siya palapit sa malaking bintanang salamin. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Unang hakbang, bulong niya sa sarili, habang pinapanood ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nagsisimula pa lang ako, Rico. Sa sumunod na mga araw, si Empress ay kumilos na parang isang dalubhasang manlalaro ng chess. Ang RA Builders, ang kanyang chessboard, at sina Rico at Katrina, ang kanyang mga laruan. Cancel the Sterling Tower project. Utos niya sa kanyang team sa isang meeting. I don't care about the penalty clause. We can afford it. I want them to feel the ground shake beneath their feet. Ang Sterling Tower ang pinakamalaking proyekto ni Rico. Ang pag-atras ng Eon Corp bilang bagong may-ari ng RA Builders ay hindi lang magdudulot ng milyon-milyong pagkalugi, kundi sisira rin sa reputasyon na matagal nitong iningatan. Sunod, tinawagan niya ang isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na supplier ni Rico. Mr. Chen, this is Empress of Eon Corporation. I'm offering you an exclusive contract, double of what RA Builders is paying you. The only condition is you cut all ties with them, effective immediately. Isang tawag lang, isang alok na hindi matatatanggihan, at isa na namang haligi ng imperyo ni Rico ang gumuho. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat desisyon ay isang patalim na dahan-dahang tumatarak
sa puso ng kumpanya ni Rico. At sa bawat balitang natatanggap niya tungkol sa pagkalugi at paghihirap ni Rico, nakakaramdam siya ng isang malamig na kasiyahan. Ito ang hustisya. Ito ang kabayaran. Ngunit may mga gabi, kapag ang katahimikan ng kanyang malapalasyong apartment ay nagiging nakabibingi, bumabalik ang sakit. Isang gabi, habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop na nagpapakita ng bumabagsak na stock prices ng kumpanya ni Rico, bigla niyang nakita ang reflections ng sarili sa madilim na screen. Isang babaeng malungkot ang mga mata, napapalibutan ng karangyaan ngunit walang buhay. Sino na nga ba siya? Tumayo siya at pumasok sa kanyang silid. Mula sa isang nakatagong kahon, kinuha niya ang isang luma at kupas ng album. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang unang litrato ay si Leila, nakangiti habang may hawak na malaking lollipop. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa tabi nito, isang litrato ng kanyang ina, abala sa pagdidilig ng mga halaman, isang ngiti ng kapayapaan ang nasa mukha nito. Napahawak si Mayen sa mga litrato. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Para sa inyo to. Bulong niya. Malapit na, anak. Malapit na nilang pagbayaran ng lahat. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Itinago niyang muli ang album at bumalik sa sala. Ang pagiging malambot ay isang kahinaan na hindi niya kayang taglayin. Hindi pa. Hindi hanggat hindi pa tapos ang laban. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang updates mula sa kanyang private investigator, isang taong binayaran niya para halongkatin ang lahat ng detalye tungkol sa sunog 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya naniniwala sa kwento ni Katrina kahit kailan. At ng gabing iyon, isang text message siyang dumating. Galing ito sa kanyang abogado. Ma'am Empress, may nahanap po kaming bagong testigo, isang dating kasambahay ng kapitbahay ninyo. Sabi niya, may nakita raw siyang kakaiba sa araw ng sunog. Gusto ka raw niyang makausap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mayen. Isang bagong testigo? Agad siyang nag-reply. Set a meeting. Tomorrow. Habang ibinababa niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa syudad sa ibaba. Ngunit ngayon, ang tingin niya ay mas matalim, mas mapanganib. Ang paghihiganti niya kay Rico ay para sa kanyang panloloko. Pero si Katrina, kung mapatunayan kong sinadya mo ang lahat, Katrina, bulong niya sa hangin. Hindi lang ang kumpanya ninyo ang sisirain ko. Sisirain ko ang buong buhay mo. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Yes? Sagot niya, ang boses ay matigas. Ma'am, I think the fire wasn't an accident. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. We found something. Something big. Ang bawat pagtunog ng cellphone ni Katrina ay nagdudulot ng isang maliit na atake sa puso. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Sa nakalipas na mga linggo, simula nang bumalik si Mayen, ang kanyang buhay na dati payapa ay naging isang impyernong puno ng pagkabalisa. Nakaupo siya ngayon sa kanyang mamahaling sofa, ngunit ang malambot na tela ay hindi makapagbigay ng ginhawa. Nakatitig siya sa kawalan, hawak ang isang baso ng alak kahit 10:00 pa lang ng umaga. Ang balita tungkol sa ginagawang pagsira ni Mayen, hindi. Ni Empress, sa kanilang kumpanya ay parang isang mabagal na lason na kumakalat sa kanyang sistema, pero may mas malalim na takot na bumabagabag sa kanya. Isang takot na mas madilim kaysa sa pagkalugi. Ito ay ang takot na mabuking ang katotohanan. Isang bangungot ang gumigising sa kanya gabi-gabi. Ang amoy ng nasusunog na kahoy, ang sigaw ng isang bata, ang tunog ng mga sirena, at ang mukha ni Mayen sa ospital, isang mukhang walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Patawarin mo ako, Mayen. Hindi ko sinasadya.
Iyon ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 5 taon. Isang kasinungalingan na halos paniwalaan na rin niya. Pero hindi yun ang totoo. Anong nangyayari sa'yo, Kat? Para kang natutuliro, sabi ni Rico. Nakakapasok lang sa kanyang bahay ng walang katok-katok. Ang mukha ni Rico ay gusot, puno ng stress. Anong sa tingin mo ang nangyayari sa akin, Rico? Sarkastikong sagot ni Katrina. Pinapatay niya tayo. Dahan-dahan. At ikaw, kasalanan mo to. Kung hindi ka nagloko, hindi sana siya nagbalik para maghiganti. Huwag mo akong sisihin. Sigaw pabalik ni Rico. Pareho tayong may kasalanan dito. Pero hindi ko pinatay ang pamilya niya. Natahimik si Rico sa sinabi ni Katrina. Tinitigan niya ito at sa mga mata ni Rico, nakita ni Katrina ang isang bagay na kinatatakutan niya. Pagdududa. Aksidente ang nangyari, di ba, Kat? Mahinang tanong ni Rico. Napaiwas ng tingin si Katrina. Oo naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Umalis si Rico na may bigat sa dibdib at naiwan si Katrina sa kanyang sala, nanginginig. Ang pagdududa ni Rico ay isang senyales. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Isang ordinaryong brown envelope lang. Kinakabahan, binuksan niya ito. Ang laman ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo. Ngunit malinaw pa rin. Ito ay isang litrato niya, papalabas ng gate ng bahay ni Mayen noong araw ng sunog. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na mga salita. Gupit-gupit mula sa dyaryo. Alam ko, ang ginawa mo. Nabitawan ni Katrina ang litrato na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Alam niya, si Mayen. Alam niya. Ang kanyang isipan ay bumalik sa araw na yon. Ang alaala ay matingkad at masakit. Pumunta siya sa bahay ni Mayen para tumulong maghanda para sa anniversary celebration. Ngunit sa loob-loob niya, kinakain siya ng inggit. Ang perpektong buhay ni Mayen, ang mapagmahal na asawa, ang magandang anak, ang lahat ng bagay na gusto niya pero hindi niya makuha. Nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo ng nanay ni Mayen, si Aling Elena. Isang komento tungkol sa pagiging single pa rin niya. Isang simpleng komento, ngunit para kay Katrina, isa itong insulto. Sa sobrang inis, pumasok siya sa kusina. Nakita niya ang kalan na may nilulutong ulam. At doon, isang masamang ideya ang pumasok sa isip niya. Hindi para pumatay. Hindi. Para lang manira. Para bigyan ng kaunting abala ang perpektong araw ni Mayen. Sana masira ang araw niya. Sana may mangyaring masama. Bulong niya sa sarili, puno ng galit. Mabilis siyang lumabas ng bahay, sinigagibig ni basang bahay. Siniguradong walang nakakita sa kanya at iniwan ang bukas na kalan. Inakala niya, masusunog lang ang niluluto, mangangamoy ang buong bahay. Isang maliit na sakuna lang, pero hindi niya inakala na ang maliit na apoy ay lalaki at lalamunin ang buong bahay kasama ang 2 taong nasa loob. Ang katotohanan yon ay ang halimaw na itinatago niya sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng 5 taon. At ngayon, ang halimaw ay nagising na. Agad niyang tinawagan si Rico. Ang boses ay nanginginig sa takot. Rico, kailangan nating magkita. Ngayon din. Ano na naman to, Kat? Iritadong sagot ni Rico. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Humihikbing sabi ni Katrina. May nagpadala sa akin ng litrato, Rico. May ebidensya siya. Ipapahuli niya ako. Tayo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rico. Pinatay niya ang tawag at nagmamadaling kinuha ang kanyang bag. Plano niyang tumakas, magtago, kahit saan. Ngunit pagbukas niya ng pinto,
Dalawang unipormadong pulis ang nakatayo sa labas. Ma'am Katrina Santos? Tanong ng isa sa kanila. Ang boses ay formal at walang emosyon. Natigilan si Katrina. Bakit po? May ilang katanungan lang po kami, sabi ng pulis. Ang mga mata nito ay seryoso. Tungkol sa sunog na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Gumuho ang mundo ni Rico nang paunti-unti pagkatapos ay biglaan. Ang unang yumanig ay ang kanyang kumpanya. Bawat araw, may bagong masamang balita. Isang kinanselang kontrata, isang supplier na bumitaw, isang bangko na tumatangging magpautang, ang RA Builders, ang imperyong itinayo niya mula sa kanyang pawis at kasalanan, ay isa na lamang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon na nagngangalang Empress. Wala na tayong pondo, Sir Rico, sabi ng kanyang accountant isang umaga. Ang mukha nito ay parang Biyernes Santo. May 2 linggo na lang tayo bago tayo kailangang mag-declare ng bankruptcy. Pagkatapos, gumuho ang kanyang alyansa. Dumating ang balita na si Katrina ay iniimbitahan ng mga pulis para sa isang interview. Sinubukan niyang pumunta sa presinto, sinubukang gamitin ang kanyang natitirang impluensya para tulungan ito. Ngunit wala siyang nagawa. Hinarangan siya sa pinto. Sinabihang isa itong ongoing investigation. Nakita niya sa mga mata ng mga pulis ang kawalan ng respeto. Hindi na siya ang makapangyarihang si Rico Alcantara. Isa na lang siyang taong malapit ng mawalan ng lahat. Ang lahat ng ito ay mabigat. Nakakasira ng loob. Ngunit ang mga ito ay problema lang sa negosyo, sa pera. Ang pinakamatinding pagyanig, ang lindol na tuluyang wawasak sa kanyang pundasyon ay nangyari sa lugar na pinakaiingatan niya, ang kanyang tahanan. Isang gabi, umuwi siyang pagod at talunan. Naabutan niya si Angela sa sala. Ang mga mata nito ay namumuugto sa kaiiyak. Rico, anong nangyayari? Bumabagsak na ba talaga ang kumpanya? Totoo ba ang mga naririnig ko? Tanong nito. Ang boses ay puno ng takot. Magagawa natin to ng paraan, Angela. Huwag kang mag-alala. Sagot niya, kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Paano, Rico? Baka mawala sa atin ang bahay na to. Ang mga eskwelahan ng mga bata. Habang sila'y nagtatalo, hindi nila namalayan ang kanilang bunsong si Leo na tahimik na naglalaro sa sahig. Bigla, isang mahinang tunog ang narinig nila, isang tunog ng pagbagsak. Napalingon sila. At nakita nila si Leo nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong pagkataranta. Ang pagtakbo sa ospital, ang mga nag-aalalang mukha ng mga nurse, ang mahabang paghihintay sa labas ng emergency room na bawat minuto ay parang isang walang hanggang parusa. Nakatayo si Rico sa malamig na hallway, nakasandal sa pader. Si Angela ay umiiyak sa kanyang balikat. Wala siyang maramdaman, kundi isang nakakabinging takot. Ang lahat ng problema niya sa pera at negosyo ay biglang naglaho. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa batang nasa loob ng kwartong yon. Lumabas ang doktor, isang lalaking may salamin at seryosong mukha. Mr. and Mrs. Alcantara, tumayo sila ng tuwid. Dok, kamusta po ang anak namin? Tanong ni Angela. Nanginginig ang boses. Ang doktor ay huminga ng malalim. Your son is stable for now, but we ran some initial tests, and I'm afraid the results are not good. Tumingin ito sa kanila ng may awa. Leo has a rare subtype of acute lymphoblastic leukemia. Leukemia? Cancer sa dugo. Ang salita ay tumama kay Rico na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. May lunas po ba, Doc? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Yes, there is a fighting chance, sagot ng doktor. But it's a very aggressive type. He needs immediate treatment, a bone marrow transplant, followed by an advanced immunotherapy procedure. Unfortunately,
The procedure is only available in a specialized hospital in Singapore. Isang sinag ng pag-asa, ngunit agad itong sinundan ng kadiliman. At ang halaga, Doc? Tanong ni Angela. Ang doktor ay nag-atubili. The estimated cost for the entire treatment is around 20 million pesos. 20 milyon. Kung ito ay nangyari 6 na buwan na, ang nakalipas, isusulat lang ni Rico ang isang tseke nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang halagang iyon ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay naka-freeze. Ang mga bangko ay hindi na magpapautang sa kanya. Wala na siyang pera. Wala na siyang kahit ano. Nang gabing iyon, nakaupo si Rico sa isang upuan sa labas ng kwarto ni Leo. Pinapanood niya ang kanyang natutulog na anak sa pamamagitan ng isang maliit na bintanang salamin. Nakakabit ito sa mga makina. Ang kanyang maliit na katawan ay mukhang napakarupok. Doon siya tuluyang gumuho. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Pinagsisihan niya ang lahat. Ang panloloko niya kay Mayen, ang pagiging duwag niya, ang pagtakas niya sa kanyang mga responsibilidad. Ito na ba ang karma niya? Ito na ba ang parusa ng langit? Pero bakit ang kanyang inosenteng anak ang kailangang magbayad? Lumapit si Angela, ang mukha ay basang-basa rin ng luha. Umupo ito sa tabi niya, hinawakan nito ang kanyang kamay. Wala na, Rico. Bulong nito. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na tayong pag-asa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahihinang tunog ng mga makina sa ospital at ang kanilang sariling mga sirang paghinga. Pagkatapos, nagsalita si Angela. Ang boses ay nanginginig. Tila nahihiya sa sarili niyang mga salita. May isa na lang tayong pag-asa, Rico. Tumingin si Rico sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Kahit nakakahiya. Nagpatuloy si Angela. Ang mga matay nakikiusap. Kailangan mong kausapin si Mayen. Nakatayo si Mayen sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina. Mula sa ika-50 palapag, ang mga gusali at sasakyan sa ibaba ay parang mga laruan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang tagumpay. Ang deed of sale ng RA Builders, ang ulat ng pulisya na nagsasabing si Katrina Santos ay opisyal nang sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Nakamit na niya ang tagumpay. Ito na ang hustisyang matagal niyang inasam. Si Rico ay nawalan ng kumpanya. Si Katrina ay malapit ng makulong. Ang plano niya ay perpektong nagaganap. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nagdiriwang siya. Ngunit ang nararamdaman niya ay isang nakabibinging katahimikan. Isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Nanalo siya. Oo, ngunit hindi nito maibabalik ang kanyang anak. Hindi nito maibabalik ang kanyang ina. Ang panalo ay may lasang abo. Habang siya'y nag-iisip, biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ma'am Empress, sabi ng kanyang sekretarya, Mr. Rico Alcantara is here to see you. He doesn't have an appointment. Napakunot ang noo ni Mayen. Si Rico, ano pa ang gusto niya? Hindi pa ba sapat ang lahat? Isang bahagi niya ang gustong sabihin na paalisin ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging uhaw pa rin sa paghihiganti, ay gustong makita siyang muli. Gusto niyang makita ang itsura ng isang taong tuluyan ng nasira. Let him in. Malamig niyang sagot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Rico. Ang itsura niya ay malayong malayo sa mayabang na CEO na huli niyang nakita sa boardroom. Ang kanyang damit ay lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga matang dati kumikinang sa kayabangan, ngayoy puno ng desperasyon. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang si Mayen pabalik sa kanyang upuan. Ang upuang dati pag-aari ni Rico.
Umupo siya at pinagkrus ang kanyang mga braso, isang reyna sa kanyang trono, naghihintay sa kanyang talunang kaaway. "Ano ang kailangan mo, Rico?" tanong niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Kung nandito ka para magmakaawa para sa kumpanya mo, huli ka na. Akin na ito." Umiling si Rico. Hindi, hindi ako nandito para doon." Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Inilapag niya sa ibabaw ng makintab na mesa ang isang folder. "Pakiusap. Tingnan mo." Tiningnan lang ni Mayan ang folder, hindi ito ginalaw. Nanginginig ang mga kamay ni Rico na binuksan ito. Inilabas niya ang mga medical records, mga resulta ng laboratorio, mga litrato ni Leo na nakahiga sa kama ng ospital. "Ang anak ko, si Leo, may sakit siya," sabi ni Rico. Ang boses ay basag. "Leukemia. Kailangan niya ng operasyon sa Singapore. Isang operasyon na hindi ko na kayang bayaran." Nakinig lang si Mayen, ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Sa loob-loob niya isang digmaan ang nagsisimula. Ang empress sa kanya ay nakakaramdam ng isang ligaw na kasiyahan. Karma. Ito ang kabayaran. Ngayon, mararamdaman din niya ang sakit ng posibleng pagkawala ng isang anak. Ngunit ang Mayen na nakatago sa kaibuturan niya, ang inang Minsay na walan din, ay nakakaramdam ng isang bagay na iba. Isang kirot. "Anong kinalaman ko di dyan?" Malamig niyang tanong. At doon, isang bagay na hindi inaasahan ni Mayen ang nangyari. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin ng isang mayabang na Rico Alcantara. Lumuhod ito sa sahig ng opisinang dati pag-aari niya. Sa harap ng babaeng sinaktan niya, lumuhod si Rico Alcantara. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang kanyang mukha ay yumuko. At humagulgol siya. Isang hagulgol na puno ng sakit, pagsisisi at lubos na kahihiyan. "Mayen, pakiusap," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong isa akong demonyo. Parusahan mo ako. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Sampalin mo ako. Ipakulong mo ako. Patayin mo ako. Tatanggapin ko ang lahat." Itinaas niya ang kanyang muka. Basang-basa ng luha. "Pakiusap. Huwag mo lang idamay ang anak ko. Inosente siya, Mayen. Wala siyang kasalanan. Pakiusap. Iligtas mo siya. Nagmamakaawa ako sa'yo." Natigilan si Mayen. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay galit, pagtanggi, pagmamakaawa para sa pera. Pero hindi ito. Hindi ang isang amang handang ibaba ang lahat para sa kanyang anak. Ang tanawing nasa harapan niya ay ang rurok ng kanyang paghihiganti. Ang lalaking sumira sa kanya ay nakaluhod ngayon sa kanyang paanan. Ito na dapat ang pinakamatamis na sandali. Pero bakit ang nararamdaman niya ay pait? Ang sigaw ng Empress sa loob niya ay malakas. Hayaan mo siyang magdusa. Hayaan niyang maranasan ang sakit na dinanas mo. Ito ang hustisya. Ngunit may isang mas mahinang tinig. Ang tinig ni Mayen. Ang tinig ng isang ina. Isang inosenteng bata. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Lumakad siya palapit kay Rico na nakaluhod pa rin. Tumingin siya pababa dito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa anyo nitong kaawa-awa. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang kasiyahan, ang pagkalito ay naghalo-halo sa loob niya. At nang magsalita siya, ang lumabas ay ang boses ni Empress, malamig at walang awa. Bakit ko ililigtas ang anak ng lalaking naging dahilan ng pagkamatay ng sarili kong anak? Ang mga salitang binitiwan ni Mayen ay bumaon na parang punyal, hindi lang sa puso ni Rico, kundi pati na rin sa sarili niyang kaluluwa. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Itinalikod niya si Rico. Ayaw niyang makita ang reaksyon nito. Ayaw niyang makita ang tuluyang pagbagsak ng pag-asa sa mga mata nito.
Narinig niya ang mahinang pagtayo ni Rico. Narinig niya ang mabibigat nitong mga hakbang papalayo. Narinig niya ang pagsara ng pinto. At sa wakas, naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa loob ng kanyang isipan, isang maingay na digmaan ang sumiklab. "Magaling!" sabi ng boses ni Empress, puno ng pagmamalaki. Iyan ang nararapat sa kanya. Ngayon, tikman niya ang pait ng kawalan, mata sa mata, anak sa anak. Pero sumagot ang isang mas mahinang tinig, ang tinig ni Mayen. Ngunit ang bata, si Leo, wala siyang kasalanan. Isa lang siyang inosenteng anghel, katulad ni Lila. "Huwag mong ikumpara si Lila sa anak ng mga manloloko," sigaw pabalik ni Empress. "Ang hustisya ay hustisya." Anong klaseng hustisya ang nagsasakripisyo ng buhay ng isang bata? Hindi niya makayanan. Sa isang iglap ng matinding galit at pagkalito, iwinasiwas ni Mayen ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papel ay lumipad. Ang mga mamahaling ballpen ay tumalsik. Ang isang family picture ni Rico na nakuha niya mula sa opisina nito ay bumagsak sa sahig at nabasag ang salamin. Sinipa niya ito. Sumigaw siya. Isang sigaw na naglalaman ng 5 taong sakit, galit at pag-iisa. "Aha!" Hinabol niya ang kanyang hininga, napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng kalat na siya mismo ang gumawa, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya hindi lang para sa kanyang nawalang pamilya, kundi para na rin sa babaeng nagiging siya. Isang babaeng puno ng galit, isang babaeng kayang manakit kahit ng isang batang walang kalaban-laban. Ginugol niya ang buong gabi sa ganitong estado. Walang tulog, walang kain. Tanging ang alak at ang mga naglalaban ng tinig sa kanyang isipan ang kanyang kasama. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagmaneho siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila may sariling isip. At dinala siya nito sa isang pamilyar na lugar. Ang sementeryo. Umupo siya sa damuhan sa pagitan ng puntod ni Lila at ng kanyang ina. Ang malamig na hamog ng umaga ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. "Anak, Mama," bulong niya. "Anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako." Tinitigan niya ang pangalan na nakaukit sa lapida ng kanyang anak, Lila May. Ang aming munting anghel. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, umuwi si Lila mula sa eskwela na umiiyak. May kinuha raw na lapis ang kanyang kaklase. "Mami, kinuha po ni Marco yung lapis ko. Galit po ako sa kanya." Sumbong ni Lila habang nakasimangot. Hinaplos ni Mayen ang buhok ng kanyang anak. "Anak, masama ang magalit. Baka naman hindi sinasadya ni Marco o baka kailangan niya lang talaga ng lapis. Pero sa akin po yun." Lumapit ang kanyang ina, si Elena, na may dalang isang baso ng juice. "Mayen, Lila, alam niyo ba kung ano ang tunay na katapangan?" Tanong nito. Umiling si Lila. "Ang tunay na katapangan," sabi ni Aling Elena habang nakatingin kay Mayen, "ay hindi ang kakayahang gumanti. Ito ay ang kakayahang magpatawad. Kahit na sa tingin mo ay hindi nila ito saslusyano, dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para palayain ang sarili mong puso." Ang mga salitang iyon ng kanyang ina, na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala, ay biglang naging napakalinaw. Para palayain ang sarili mong puso. Tumingin siya sa puntod ng kanyang ina. "Ma, ganoon na po ba kadilim ang puso ko? Ganoon na po ba ako kinalamon ng galit?" Napatingin siya sa silangan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang mga sinag nito ay dahan-dahang nagtataboy sa kadiliman ng gabi. Isang bagong araw, isang bagong simula. Sa di kalayuan,
Sa labas ng pader ng sementeryo, may isang parke. Nakita niya ang isang batang lalaki, marahil ay kasing edad ni Leo, na masayang nagpapatakbo ng kanyang laruang eroplano. Ang tawa nito ay umabot hanggang sa kanyang kinauupuan. Kung hahayaan niyang mamatay si Leo, ano ang ipinagkaiba niya kay Katrina? Ano ang ipinagkaiba niya sa mundong kumuha sa kanyang anak? Ang paghihiganti ay hindi maibabalik ang nakaraan. Ang pagpaparusa kay Rico sa pamamagitan ng kanyang anak ay hindi mapupunan ng butas sa kanyang puso. Bagkus, gagawa lang ito ng isa pang butas na hindi na kailanman maghihilom. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tumigil sa pagpatak. Isang katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Hindi ang malamig na katahimikan ng tagumpay, kundi ang mainit na katahimikan ng pagtanggap. Tumayo siya. Pinagpagan niya ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Alam na niya ang dapat gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang personal assistant. "Good morning, Ma'am Empress." Bati nito. "Good morning," sagot ni Mayen. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bago itong determinasyon. "I have a very important task for you. I want you to contact the best pediatric oncologist in the world. Find them wherever they are." "Yes, ma'am, and then?" "Arrange a private jet. Prepare everything that a child patient needs for travel. And I want you to make a deposit to the hospital in Singapore." Huminto siya sandali. "Spare no expense." Natahimik sandali ang kanyang assistant. Tila nagulat. "Noted, ma'am. Under whose name should we arrange the pudding po?" Tumingin si Mayen sa puntod ni Lila. Isang maliit, malungkot na nginangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Arrange it anonymously." Ang balita ay dumating na parang isang himala. Nakatayo si Rico sa tabi ng kama ni Leo nang pumasok ang doktor. Ang mukha nito ay hindi na kasing seryoso ng dati. Ngayon, may bahid ito ng pagtataka at saya. "Mr. Alcantara," sabi ng doktor, "I have unbelievable news." Isang anonymous benefactor ang tumawag sa ospital kaninang umaga. Binayaran niya ang lahat. Ang hospital bills dito, ang private jet papuntang Singapore, ang buong procedure, lahat. Natigilan si Rico. Napatingin siya kay Angela na napahawak sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tuwa. Anonymous? Hindi. Alam ni Rico kung sino ito. May isa lang taong may kakayahang gawin ito. May isa lang taong hinigian niya ng tulong, si Mayen. Isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi lang pasasalamat, kundi isang napakalalim na hiya. Ang babaeng sinira niya, ang babaeng winasak niya ang buhay, ang siya pang nagligtas sa anak niya. Ang kabaitan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sampal o parusa. Ito ay isang salamin na ipinapakita kung gaano siya kasama at kung gaano kadakila ang pusong minsan na niyang pag-aari. Niyakap niya si Angela at sabay silang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pag-asa at pasasalamat. Habang inaasikaso nila ang paglipat kay Leo, isa pang balita ang dumating, ang araw ng paglilitis ni Katrina. Nagpunta si Rico, hindi para suportahan si Katrina, kundi para harapin ang huling kabanata ng kanilang madilim na nakaraan. Nakita niya si Katrina sa loob ng korte. Ang dating sosyal at palaging nakaayos na babae ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng payat, putlain, at mukhang mas matanda ng maraming taon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang salitang namutawi. Tanging isang shared na pakiramdam ng pagsisisi at pagkatalo. Sa huli, ibinaba ng hukom ang hatol. Dahil sa mga bagong ebidensya, kabilang na ang testimonya ng dating kasambahay
na nakakita sa kanyang pag-alis at isang text message na nakuha mula sa lumang cellphone ni Katrina na nagpapakita ng masamang intensyon, siya ay napatunayang guilty, hindi sa murder, ngunit sa mas mababang kaso ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, mahabang taon, sa kulungan. Habang iginagapos ang mga kamay ni Katrina, muli silang nagkatinginan ni Rico. Sa pagkakataong yon, nakita niya sa mga mata nito ang pagtanggap. Tapos na ang pagpapanggap, tapos na ang pagtakas. Ito na ang kanilang kabayaran. Isang linggo ang lumipas. Si Leo ay ligtas nang nakarating sa Singapore kasama si Angela. Ang mga doktor doon ay positibo sa kanyang tsansa. Bago siya sumunod sa Singapore, may isang huling bagay na kailangang gawin si Rico. Hinanap niya si Mayen, hindi sa opisina. Ayon sa sekretarya nito, nag-file ito ng indefinite leave. Nahanap niya ito sa isang tahimik na parke, nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng libro. Ang itsura niya ay payapa, malayo sa malamig na si Empress. Para siyang bumalik sa dating Mayen, ngunit mayroon ng karunungan at lalim sa kanyang mga mata. Nag-atubili si Rico. Ano ang sasabihin niya? Paano ka magpapasalamat sa isang taong binigyan mo ng impyerno? Paano ka hihingi ng tawad kung alam mong walang kapatawaran ang iyong mga kasalanan? Naglakas loob siyang lumapit. Hindi siya umupo sa tabi nito. Tumayo lang siya sa harapan nito, nakayuko. Hindi tumingala si Mayen mula sa kanyang libro. Anong ginagawa mo dito, Rico? Gusto ko lang, nagsimula si Rico. Nanginginig ang boses. Magpasalamat. Isinara ni Mayen ang libro at sa wakas ay tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito, walang awa. Tanging isang kalmadong pagtanggap. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi ko ginawa yon para sa'yo, sabi niya. Alam ko, mabilis na sagot ni Rico. Pero salamat pa rin. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Iyon ay isang utang na hindi ko kailanman mababayaran. Isang mahabang katahimikan. Aalis na kami, sabi ni Rico. Susunod na ako sa Singapore at pagkatapos, hindi ko na alam. Magsisimula kaming muli, mula sa wala. Tumingin siya sa malayo. Sasabihin ko kay Leo kapag lumaki na siya ang tungkol sa isang anghel na nagligtas sa kanya. Hinding-hindi niya malilimutan ang ginawa mo. Huminga siya ng malalim. Mayen, patawad. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi sapat ang salitang yan para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo, habang buhay kong pagsisisihan ang lahat. Tumayo si Mayen. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang isang pahiwatig ng emosyon sa mukha nito. Hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Hindi ko ito ginawa para sa'yo, Rico. Ulit niya, mas mahina ang boses. Ginawa ko ito para sa akin. Tumalikod siya para maglakad palayo. Ginawa ko ito, dagdag niya, huminto sandali, para mapatawad ang sarili ko. At naglakad na siyang palayo. Iniwan si Rico na mag-isa sa parke, habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Pinanood niya ang paglayo ni Mayen. Sa wakas, naintindihan niya. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkawala ng pera o kumpanya. Ito ay ang mabuhay araw-araw na dala-dala ang bigat ng iyong kasalanan habang ang taong sinaktan mo ay nagawa ng makahanap ng kapayapaan sa kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita sa business world ay mabilis kumalat. Ang biglaan at misteryosong pag-alis ni Empress sa Ion Corporation ay pinag-usapan ng ilang linggo. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya at pagkatapos, naglaho siyang muli na parang bula. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paglaho ay hindi dahil sa pagtakas, kundi dahil sa paghahanap sa isang maliit at liblib na baryo sa paanan ng isang bundok, malayo sa ingay at gulo ng syudad, isang bagong eskwelahan ang itinayo. Maliit lang ito, gawa sa kawayan at kahoy,
ngunit puno ng buhay at kulay. Ang pangalan nito, na nakapinta sa isang simpleng karatula sa harap, ay Laila and Elena Learning Center. Sa loob, isang babae na nakasuot ng simpleng bestida at tsinelas ang matiyagang nagtuturo sa isang grupo ng mga bata kung paano magbasa. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang, walang bakas, ng mamahaling alahas o makeup sa kanyang mukha. Tanging isang matamis at payapang ngiti. Siya si Mayen, hindi si Empress. Matapos ang huli nilang pag-uusap ni Rico, naintindihan ni Mayen ang lahat. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang iyong kaaway. Ang kapangyarihan at pera ay nagbigay sa kanya ng kontrol, ngunit hindi ng kapayapaan. Kaya't tinalikuran niya ang lahat ng iyon. Ibinenta niya ang kanyang imperyo at ginamit ang halos lahat ng kanyang yaman para itayo ang Laila and Elena Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang ulila at mga single mother sa mga probinsya. Ang pagtulong sa iba ang naging paraan niya para bigyan ng bagong kahulugan ang sakit na kanyang pinagdaanan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa maliit na library, isang kartero ang dumating. May iniabot itong isang sulat para sa kanya. Galing ito sa Singapore. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, wala itong sulat. Isa lang itong papel na may drawing ng isang bata. Isang drawing ng isang babaeng may mahabang buhok na parang isang anghel na may pakpak. Sa ibaba nito, may nakasulat sa pambatang letra, "Salamat po." Niyakap ni Mayen ang drawing. Isang butil ng luha ang pumatak dito. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Si Leo ay magaling na. Tumingala siya sa bintana. Pinapanood ang mga batang naglalaro sa labas. Nakita niya sa kanila ang mukha ni Lila. Ngunit ngayon, ang alaala ay hindi na masakit. Isa na itong matamis na paalala ng pagmamahal na minsan niyang natanggap at ngayon ay ibinabahagi niya sa iba. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. Ang Mayen na nawala sa apoy 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang Mayen ngayon ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Malaya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan. Teacher Mayen! Teacher Mayen! Isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya sa baywang. "Pwede po ba tayong magbasa ulit ng story?" Ngumiti si Mayen. Isang nangiting totoo, isang nangiting nagmumula sa isang pusong naghilom na. Yumuko siya at niyakap pabalik ang bata. "Oo naman anak," sabi niya. Ang boses ay puno ng init at pagmamahal. "Tara, magbasa tayo ng isang bagong kwento." Habang magkahawak kamay silang naglalakad pabalik sa silid-aralan, tumingin si Mayen sa maliwanag na kalangitan. Nawala sa kanya ang lahat. Nakuha niya ang lahat. At sa huli, natutunan niya na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang pera o kapangyarihan, kundi ang kapayapaang matatagpuan sa isang pusong marunong magpatawad. At doon, sa gitna ng tawanan ng mga bata at sa ilalim ng mapagmahal na sikat ng araw, natagpuan niya sa wakas ang kanyang tunay na tahanan.